Natapos tayo sa nakaraang episode na kung saan ay lumabas ang kapangyarihan ni Zinyo dahil sa sobrang lungkot at galit na nararamdaman niya dahil sa pagkawala ng kapatid niya at sa mga oras na yun ay nakarating na rin ang airship kasabay nun ay bumaba ang mga sakay papunta sa Lucas yun ng ating bida at nang makita nila ang lugar ay namangha sila sa paligid dahil sa napapaligiran ng mga tipak ng yelo at sa kabilang banda naman ay naglalaro ng chess ang dalawang commander na sina Lao Guan at Luyang. Si Lao Guan ay ang tito ng gangster na pinatay ng ating bida, at ito rin ang nag-utos sa mga military na patayin ang ating bida. Sinabi ni Lao Guan na nagbago ang estilo ng paglalaro nito dahil naging konserbatibo ang galaw nito. Sagot na tugon naman ni Luyang, hindi naman, naging agresibo lang ang mga galaw mo. Sabay tinanong nito si Lao Guan, ano sa palagay mo ang nangyayari sa mundo ngayon? Tugon na sagot naman ni Lao Guan, di pa matukoy-tukoy ang sanhi nito, dahil walang mga bakas sa pinagmumulan ng mga ito. Ngunit hindi tayo maaaring umupo na lamang dito at maghintay, kasama ang konserbatibo mong pamamaraan, ito ay haantong lamang sa isang landas ng kamatayan, at pinaparinggan nito ang mga ginagawang galaw tulad ng chess. At sambit nito sa sitwasyon ngayon, nagsasayang lang ito ng lakas para protektahan ang walang kwentang shelter na ito. At sinabihan niya itong napakatanga, at tumatanda na. At nagalit ang bantay ni Commander Luyang dahil sa narinig nitong kabastusan. Ngunit pinigilan ito ni Luyang. Sagot na tugon naman ni Luyang mula rito, nabalitaan nito kamakailan, na nagre-recruit ito ng mga sundalong pangmilitar para sumali sa kanyang mga hukbo, totoo ba iyon? Sa kadahilan ng bawal iyon sa kanilang patakaran. Hindi na ito nagdahilan at sumagot ito at sinabi, sa kritikal na oras, sino pa ang magmamalasakit sa mga paghihigpit na iyon, dapat nating hawakan ang lahat ng kapaki-pakinabang na lakas. At may tumawag sa telepono, para kausapin si Commander Lao Guan. Nagtataka itong nagtatanong bakit nawala lahat ng koneksyon sa pinadala niyang military para tapusin ang ating bida at si Zinyo. Wika nito na galit, mga basura hindi man lang nila nakayanan ang dalawang bata. At sabay sabi nito, Luyang natalo ka na sa laro natin, aalis na ako, dapat pag-isipan mong mabuti ang mga sinabi ko. Dagdag pa nito, huwag kang mag-aksaya ng mapagkukunan para maipatayo ang shelter, dapat mong ipahawak sa akin ang iyong kapangyarihang militar, at haharapin ko ang mga zombie na iyon lang ang tanging paraan para makaalis sa sitwasyong ito at sabay umalis na nga ito. At napatanong na lang si Luyang sa kanyang sarili, tungkol sa mga sinabi ni Commander Lao Guan sa kanya. Wika sa isip-isip nito, naging matanda na ba ako? Ngunit ang ating tungkulin ay protektahan ang mamamayan. At ano ang punto ng isang lungsod ng walang mamamayan? At tinanong nito si Xiao Cao na nasa tabi nito, kung talagang tumatanda na ba ito? At dapat na ba nitong magretiro at ipasa ang kanyang posisyon? At sambit na tugon nito, hindi Commander Lu, napakabata mo pa at napakalusog, kailangan pa namin ang iyong pamumuno. Natawa ito sa sagot ni Xiao Cao at sinabing, gusto ko ang pagkatao mo, huwag kang mag-alala, hanggat nabubuhay pa ako, gagampanan ko ang aking tungkuling protektahan ang mamamayan. Dagdag pa nito, sige hindi na kita aasarin, imbestigahan mo ang tungkol sa tumatawag kay Lao Guan, at alamin mo kung ano ito. Sumang-ayon si Xiao Cao at dali-daling umalis. At sa kabilang banda naman, sa malaking sasakyang panghipapawid ay nag-uusap si Tuzi at si Yon. Naghahanap si Tuzi ng lugar para makapaglanding ang kanilang sasakyan, ngunit sinabi niyo na hindi na kailangan, ibaba lang kaunti ang sasakyan, at tatalon na lang siya mula rito. At ibinaba na nga ni Tuzi ng bahagya at tumalon na si Yon, tumalon ito sa malapit sa nagyayalong gusali, at nagpadulas ito pababa, at nakarating na nga ito kung saan nakahiga ang ating bida at si Zinyo. Sabay sabi nito na nakatingin sa ating bida at kay Zinyo. Naubos nila ang lahat ng kanilang lakas at nawala ng malay. Dagdag pa nito na, na-awaken ang kapangyarihan nito at nagpakawala ng napakalakas na enerhiya, ito ang pang-apat, na kabilang sa ika-12 S-rank warrior. Wika na sabi ni Tuzi sa isang robot na ginagamit nila bilang isang komunikasyon, kakatingin ko lang sa listahan, iyang babae ay mukhang hindi siya ang absolute zero na nasa ating listahan, ipinapakita rito na magkaiba ang kanilang lokasyon. Sambit na sabi naman ni Yun, dahil isa itong S-rank, dalhin muna natin ito, at bahala na siyang magdesisyon, malay mo baka may dalawang tao, na gumagamit ng absolute zero. At binuhat na nga nito si Zinyo.
At tinanong nito si Tuzi kung saan ang tao, na nasa kanilang listahan at ang susunod nilang destinasyon, tugon na sabi naman ni Tuzi na malapit ito sa Quinchuan. Hirit na sabi ni Tuzi habang papaalis na, "Tara, aalis na tayo, punta na tayo sa susunod na lugar." Naiwan ang ating bida na nakahiga at may bumabalot na asul na enerhiya sa buong katawan nito. Lumabas sa katawan nito ang evolution tree at gumapang ang mga ugat nito habang binabalutan ito ng enerhiya at kumalat ito sa buong lugar ng pinangyarihan. At nag-notify ang system na activate na sa unang antas ang iyong karapatan. Na-activate na ang Craft God Plan. Umpisahan na ang ebolusyon. Tuloy-tuloy na kumakalat ang ugat nito na may enerhiya, at dumaloy din ito mula sa kanyang puso, at tumibok na ulit ang puso nito. Sa kabilang banda, nasa loob ng opisina si Commander Luyang, at may kumakatok sa pinto nito. At yun pala ay si Xiao Cao, at sinabi rito na imbestigahan na nito ang kanyang inutos. At may inabot itong video. At pinaliwanag niya ito, ang binata sa video, ay ang pinapapatay ni Commander Guan, subalit napatay nito ang kanyang mga tauhan ng mag-isa lang. Ngunit biglang nasugatan ng binatang iyon, kasabay ng pagbalot ng yelo sa buong lugar. At ang huling nakita sa video ay kumalat ang kulay asul na ugat sa buong lugar, at namatay na ang Stevie. Sabay sabi ni Commander Luyang na may nakita sa video, "Teka lang, sa oras na iyon, may dumating." Ngunit malabo hindi ko makita ng malinaw ang itsura. "Xiao Cao, bilisan mo at magtungo ka sa lugar. Imbestigahan mo kung ano ang nangyayari, lalo na itong kakaibang punong ugat sa binata, dapat mo siyang mahanap." At sabay sabi nito na, "Opo, at ako'y aalis na." Sa isip-isip ni Commander Luyang na naguguluhan pa rin sa pangyayari, palaki ng palaki ang forces ni Lao Guan, ngunit ang kakayahan ng iisang tao ay masyadong limitado. Dagdag pa nito na, ang mundong ito ay nangangailangan ng isang bayani. At balik tayo sa eksena kung saan ang ating bida ay may namumuo na enerhiya sa kanyang katawan. Sa pagkalat ng mga ugat ng evolution tree ay napatay nito ang mga malapit na zombies hanggang umabot sa 999 na ang napatay nito na zombies, at nag-notify ang system nito, nakatanggap ka ng 999 na puntos, automatikong ipamahagi ang evolution points. Ang pag-a-activate sa lumikha ng plano ng Diyos. Ito ay nakumpleto na, natapos na ang evolusyon. At nagising na nga ang ating bida, nagtataka itong minumulat ang kanyang mata. Nagulat ito sa pangyayari sa kadahilan ng bakit buhay pa ito, gayong ang huling naalala nito, ay iyong nataman ito ng missile habang pinuprotektahan si Xinyu. Sa pagkabanggit nito sa pangalan ni Xinyu ay naalala niya ito, at hinanap niya ito sa pinangyarihan. Nagulat ito sa nakita niya sa buong paligid sa kadahilan ng nagyayalo ang buong lugar, tumayo ito at pinagpatuloy nito ang paghahanap. At sa kanyang paghahanap ay walang anumang palatandaan ng buhay na nilalang kahit mga zombie ay di nito maramdaman. At saka nito napuna ang yelo na nakabalot sa buong lugar, at napatanong ito kung ang evolution tree ba ang may gawa nito, at naisip nitong tignan ang evolution tree. Pumasok ito sa system, at ang nagtatanong ito sa mga nangyari, bakit nabuhay ito gayong pagkakaalam nito ay nasawi na ito, at wala itong natamong kahit kaunting sugat. At sumagot ang system, na-activate mo ang isa at natatanging lumikha, kaya binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon para muling mabuhay. At dagdag pa ng system, ang host ay na-awaken ang kanyang kakayahan. At laking pagtataka ng ating bida sa nalaman nito na na-awaken ito. Pagkatingin nito sa kanyang status ay nasa ika-5 antas na ang strength, agility, at probe nito, ang mental spirit naman nito ay tumaas sa ika-3 antas. At may natanggap itong bagong skill. Nag-notify ang system, ang host ay na-awaken, at naging E-rank warrior. Gusto mo bang suriin ang iyong awaken na kakayahan? At sumang-ayon ito, at sa isip-isip nito, sa aking nakaraang buhay ay nakonsumo ko ang gene core kaya ako ay na-awaken. At lumabas na nga ang bagong skill nito, ang Devour ability, at ito ay S-rank skill, dagdag pa nito na, wala pa itong narinig na ganyang skill sa nakaraan nitong buhay. Ang isang antas ay maaaring tumaas, ngunit ang antas ng kakayahan ay naaayon mula sa simula, ang antas ng kakayahan ang magpapasya sa limitasyon ng isang tao. Hindi nito inaakala na magiging awaken ito at ang antas ng skill nito ay nasa S-rank. At may naalala ito tungkol sa kapangyarihan ni Xinyu, noong nagyelo ang hawak-hawak nitong soft drink,
kaya napagtanto nito na maaaring ito ang kapangyarihan ni Zinyu, kaya nagyelo ang buong lugar, at dagdag pa nito na hindi nito makita ang bangkay ni Zinyu sa lugar, maaaring buhay pa nga ito, at wika nito, hindi niya muna ito iisipin sa ngayon, kailangan niya munang kumuha ng mga impormasyon sa oras noong siya ay namatay. At lumabas na ito sa evolution tree, at napansin nito ang nagyayalong military, kaya bagkus na pagtanto nito na maaaring may kaugnayan ang mga military kung saan si Zinyu ngayon. At hinawakan nito ang nagyayalong military at dinurog, galit na galit ito kay Commander Guan sa mga ginawa nito sa kanya lalo't lalo na kay Zinyu, kaya pagbabayaran nito ang mga ginawa nito sa kanya. At sa kabilang banda, inaantok na nagbabantay ang isang military, at saktong padaan si Xiao Cao rito, at sinabihan niya ito na bantayan ng maigi ang lugar, dahil importante ito gayong madaming tao sa loob na gumagawa para maayos ang kanilang shelter, at kung hindi nito aayusin ang pagbabantay ay baka manganib ang mga tao na nasa loob. Sa pagkaalis ni Xiao Cao, ay nakita ito ni Commander Guan, at napuna nito na maaaring iniimbestigahan siya nito, at napagtanto nito na wala itong plano na ibigay ni Commander Luyang ang kanyang hukbo. At di batid ni Xiao Cao na masyadong delikado sa labas gayong madaming na-awaken na zombie sa labas, at maaaring di na ito makakabalik ng buhay. Sa kabilang banda naman, nakauwi na ng gusali ang ating bida at ito'y naliligo, nagpaplano ito kung ano ang susunod nitong gagawin, at sa isip-isip nito na, ang maiging paraan para makapasok sa pinaka-department ng military ay ang pumasok muna sa shelter, buti at nakilala ko si Siake at ang iba, kaya madali lang akong makakapasok gayong anden na din sila. At napagplanohan na nga nito na pumunta sa shelter, para alamin kung anden ba si Zinyu, at nang malaman din ito kung saan ang lokasyon ni Commander Guan. Dagdag pa nito kung ang target ay ang military, hindi niya ito kayang labanan, sa kadahilanang ang notification ng Evolution Free, ay nilikha ng Diyos ang pagkakataon na buhayin ito, ay isang beses lang, ang susunod na operasyon ay hindi maaaring magkaroon ng anumang mga error. At alas 6 na ng umaga, nakahanda na ang ating bida para umalis at magpunta sa shelter, hawak-hawak nito ang picture ni Zinyu, at wika sa isip-isip nito na, maghintay ito, gayong gagawin nito ang lahat para ito ay mahanap.